Sabi nga, nung title natin, I want to know what love is. Okay? Marahil, dito po sa title natin na ito, pwedeng ina-assume po natin na nagagawa natin, pero nagpapasakop tayo at nagpapakumbaba sa Diyos dahil gusto natin ituro niya sa atin kung ano ang definition ng kanyang pagmamahal. Amen ho ba mga kapatid? Okay? So, the true value of everything we do is measured in love. The true value of everything we do is measured in love. Walang saysay ang anumang sinasabi natin, anumang meron tayo, at anumang ginagawa natin kung hiwalay ito sa pag-ibig. Ang pag-ibig ang tunay na sukatan ng lahat, mga kapatid. Ang pag-ibig. Sabihin nga natin, pag-ibig. Okay? Hindi kaalaman, hindi husay sa pananalita, hindi spiritual gifts, hindi rin po sakripisyo, kundi pag-ibig. Bago natin alamin kung ano ang pag-ibig, unawain muna natin kung bakit ito isinulat ni Apostol Pablo. Kasi po, mababasa natin sa Bible yung pag-ibig at kapag binasa po natin ay kanya-kanya na po tayo na apply sa ating mga buhay. No ho. Hindi naman ho, sabi nga, kung may nire-reveal sa atin si Lord tungkol doon, hindi naman masama. Pero maganda, guided po tayo ng context ng Bible. Ano ba talaga yung original na sinasabi? Para yung pagkakuha natin at pag-apply sa buhay natin ay tama. Andyan po kayo mga kapatid. Amen. Okay? Now, tingnan po natin bakit isinulat ni Apostol Pablo ang itong verses na ito. Alam niyo po, ang 1 Corinthians 13 ay hindi stand-alone chapter. At hindi rin ito romantic wedding poem. Ang chapter po na ito ay nakaposisyon sa gitna ng paglilinaw. Sabihin nga natin, paglilinaw. Okay? Nililinaw yung tungkol sa spiritual gifts. So, iyon ang context no, nung pag-ibig na binabanggit. Kaya, pagdating sa chapter 12, tinalakay niya ang speaking in tongues, ang prophecy, knowledge, ang miracles, at gayon din ang pananampalataya. Kasi, alam niyo po, ang Church of Corinth ay gifted sila. Okay? Gifted sila. Active sila, expressive sila, at spiritually alive sila. Pero, tingnan niyo, no? Sa kabila ng lahat ng ito, may malaki silang problema. Okay? Ano yung problema ng church na ito? May division, may pride, may competition, at merong pagseselos-selos sa loob ng church. Okay? Imagine napaka-active nila, lahat yung napaka-gifted nila, pero may umiiral na division, pride, competition, and jealousy. Ginagamit nila ang kanilang gifts. Okay? Ginagamit nila yung kanilang gifts para magpa-impress at mapataas ang status. Imbes na mag-build up sa isa't isa. Okay? So ginagamit po nila yung mga spiritual gifts nila na, kumbaga, para ma-impress ang ibang tao. Idinidisplay po nila ito. Kaya, pagdating sa chapter 13, ito po nasa chapter 13 na po tayo, sinasabi ni Paul, oo, gifted kayo, pero na-miss ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Pwede pala yon mga kapatid, na active tayo kay Lord, tumatawag tayo kay Lord, alam natin yung sarili natin sa harapan ng Panginoon, kaya lang, meron palang word na binanggit ang Panginoon, sa church na ito. Ang sabi, oo, gifted kayo, pero na-miss ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. At doon niya nilinaw na sinabi sa verses 1, 2, and 3, na kahit magsalita ka sa wika ng mga anghel, kahit ba mayroong ka pang prophetic power, kahit ibigay mo ang lahat ng ari-arian mo, at kahit ibigay mo ang katawan mo bilang burnt offering, kung wala kang pag-ibig, you are nothing and you gain nothing. Okay?
So, ibig sabihin, wala ka palang mapapala rin. Kaya, tingnan nyo mga kapatid, napaka-concern ni Pablo na hindi masayang ang kanilang effort, hindi masayang ang kanilang paglilingkod. That is why sinabi niya, no, the true value of everything we do is measured in love. Ito po yung sinabi natin from the start. The true value of everything we do is measured in love. Hindi ito inspirational quote lang, mga kapatid, no ho? Ito po yung central correction ni Pablo sa church sa Corinth. Ang problema nila ay hindi kakulangan ng gifts. Hindi po yun ang kulang nila. Ang kulang nila, kulang sila sa agape. Sabihin nga po natin, agape. Okay? Now, ano ba tong agape na ito? Ngayon, sa verse 4 to 7, hindi lang po sinabi ni Paul na kailangan ang love. Okay? Ipinakita niya kung ano talaga ang itsura nito. Hindi niya lang sinabi, kundi kung ano ba yung itsura. Gumamit siya ng verbs sa paglalarawan upang i-convey sa kanila na ang tunay na spiritual maturity ay hindi nasusukat kung gaano kakagaling mag-practice ng gifts, kundi gaano mo pinapractice ang pagmamahal base sa tunay nitong karakter. Okay? So, now, this time, nagmamahal tayo, umiibig po tayo, nakakaramdam tayo ng damdamin, pero ang tanong mga kapatid ay, pinapractice ba ito base sa tunay nitong karakter? Okay? Tunay nitong karakter. Kaya sa mensaheng ito ang tanong na ating sasagutin. Ano ba talaga ang pag-ibig? Ano ba talaga ang pag-ibig? Ang mga talatang binasa natin ang naglalarawan ng tunay nitong karakter. Okay? Gaano nga ba kahalaga no, na malaman natin what love really is? Mahalaga kaya yon bilang mga Kristiyano? Okay? Na malaman po natin? Kung wala palang kabuluhan ang lahat ng ginagawa natin, kung wala ang pag-ibig, mas mabuting maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ni Paul sa salitang ito. Pag-usapan natin yung love. Ginagamit natin ang salitang love sa napakaraming paraan. Halimbawa po, mahal ko si Jesus, mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang mga anak ko, mahal ko ang church na ito, mahal ko ang magulang ko, mahal ko ang mga kapatid ko. Ito, kasama rin, I love my pets. Di ba? Kasama na rin talaga yan, di ba? Meron na nga pwesto sa SM di ba, no? Ano pa? I love watching K-drama. Okay? I love music. I love reading books. I love to eat. I love my job. I love to travel. I love your looks. I love being with you. Ginagamit natin ang word na love, yung mahal, pero hindi pare-pareho ang ibig sabihin sa lahat ng paggamit natin nito. So, ano nga ba ang love? Ito ba ay isang pakiramdam? Tanungin katabi mo, pakiramdam kaya yon? Okay? Ito kaya ay salita o kaya ginagawa? Alam niyo po, mga kapatid, sa Greek, may iba't ibang kahulugan ang love, depende po sa konteksto. Para maintindihan po natin, kasi doon hango ang Bible. Una po, yung philos. Okay? Philos, ginagamit nila ito para ilarawan ang friendship, love, at mutual affection. Okay? Eros naman ay para sa romantic love. Romantic love. Involved dito ang passion at saka po yung desire. Pangatlo, yung tinatawag nating agape, ang salitang ito ang pinaka-bihira nilang gamitin. Bihira lang pong gamitin yung agape. Ito ang salitang madalas gamitin sa Greek translation ng Old Testament kapag tinutukoy ang pag-ibig ng Diyos. Sabihin nga po natin, agape. Okay? It does not speak of just friendship or romance,
but of a choice and commitment to love someone. Yun po ang kulang sa church sa Corinto. Okay? Now, titingnan natin yung mga aspeto na ito upang maunawaan po natin. Ginamit ng writers ng New Testament ang agape. Ito po yung ginamit. Bakit? Upang ilarawan ang sacrificial love ng Diyos sa tao. Okay? Kung ano yung pag-ibig ng Diyos is ipinakita sa pamamagitan ng sakripisyo na ipinakita sa pamamagitan ng pagdadala ng kanyang anak na si Jesus. So imagine ang ating Panginoon napako sa krus. Ang tinding sakripisyo nun, mga kapatid. Kaya, ang salitang ito ay naging simbolo ng unconditional love. Active sila, matalino sila, no? Minsan pag nagpe-pray sila sa may sakit, gumagaling talaga, no? Nararamdaman nila ang presence ng Holy Spirit. 'Di ba? Kaya lang kulang sila o wala silang tinatawag na agape love. At alam niyo po, ang salitang agape, ang ginamit ni Paul para sa love doon sa verse na binasa po natin sa 1 Corinthians 13. Okay? Kaya, sa bawat paglalarawan po ni Pablo sa karakter ng pag-ibig sa chapter na ito, alam niyo po, ang tinutukoy niya, agape love. Sabihin nga muli natin, agape love. Okay? So, iyan ang pinag-uusapan po natin. Okay? Inilalarawan niya ang love sa pamamagitan ng iba't ibang aksyon na magkakasamang bumubuo ng tunay na agape love. Ang agape love ay hindi bugso ng damdamin, hindi nakadepende sa nararamdaman, kundi isang intentional decision na mahalin ang ibang tao, anuman ang pangyayari o kondisyon o sitwasyon. Marahil ay nagkakaroon ng mga kampi-kampi. Hindi maramdaman ang pagiging isa ng isang simbahan. Bakit? Kasi nga, yung kamukha lang ng Pilip mata ko, mamahalin ko. No? Hindi ko kakamayan yung hindi ko kahugis ang nguso ko. Di ba? Siguro, ganun ang nangyayari. Meron silang sariling pamantayan on how kung paano nila tatanggapin at itatrato ang kapwa. Ang agape, mga kapatid, alam niyo po, ito ay 15 verbs, 15 action words ang ginamit ni Paul sa kanyang paglalarawan. Alam niyo po, sa English Bibles, may mga translation na adjectives ang ginamit sa ilang words. Pero alam niyo po, sa Greek, lahat ng word na ginamit ay verb. So ang pag-ibig ay hindi kung ano ang nararamdaman, kundi kung ano ang ginagawa. Hindi natin laging kontrolado ang feelings, pero kaya nating kontrolin ang ating actions at ang ating motivations. Ang agape love ay isang bagay na pinipili mong gawin o hindi gawin. Andyan pa ho tayo. Say amen. Okay? Now, at dito sinusukat ng Diyos ang buong pagkatao mo. Hindi sa husay, talino, yaman, tagumpay, o sakripisyo. Sinimulan ni Paul sa dalawang verbs na positibong naglalarawan kung ano ang pag-ibig. Ipinaliwanag ni Pablo ang pag-ibig sa 4 na paraan. Okay? So ito yung ating pag-uusapan, the fourfold portrait of love. Now, tingnan natin para maunawaan natin Number 1, what love is. Pangalawa, what love is not. Pangatlo, what love stands for. At pang-apat, what love always does. To help us know the true character of love, isa-isahin natin ang mga ito, mga kapatid. Yung 4 po na yan. Number 1, what is love? Una, sinimulan ni Pablo sa dalawang verbs sa positibong paglalarawan kung ano ang love. So, para ipaliwanag ang love, gumamit siya ng dalawang positive na salita, verb. Sabi diyan sa verse 4, love is patient, love is kind.
Kapag binasa natin ito sa Ingles, parang adjectives, no? Parang pagde-describe. Pero sa original language, verb ang mga ito. Hindi lang nila inilalarawan kung ano ang love, kundi kung paano i-demonstrate through action ang love. Ang love ay kumikilos ng may patience. Ang love ay kumikilos ng may kindness. So, hindi siya nakadescribe, kundi yung love daw kumikilos may kasamang patience at yung love ay kumikilos ng may kasamang kindness. Sa sinundan na verse nito, sa verse 1 to 3, ang sabi dito, kung nagsasalita ka man ng wika ng tao at ng anghel, kung mayroong kang pinakadakilang spiritual gifts, kung nag-aalay ka ng pinakadakilang sakripisyo, pero hindi ka naman nagpapakita ng patience at kindness sa kapwa, wala kang saysay. Letter A, what is love? Love is patient. Bakit kaya ang unang salitang ginamit ni Paul para ilarawan ang pag-ibig ay patience? Bakit kaya, mga kapatid? Ano ho? Ang salitang ito ay nangangahulugang maging matiisin sa pagkukulang at kasalanan ng iba. Ibig sabihin ay long suffering. Ito ang unang katangian ng agape love dahil ito ay unconditional. Pinipili nating mahalin ng iba dahil sa kung sino sila, kundi sa kabila ng kung sino sila at ng mga nagawa nila sa iyo. Nauunawaan ito ng kahinaan ng tao at tumatangging magtanim ng sama ng loob. At nakikita nito, ang nakikita nito ay ang potensyal ng kapwa at matayagang hinihintay na maabot nito ang maturity o pagbabago. Okay? Kaya tingnan nyo, no? In other words, ang patient love, hindi inaapura ang pagbabago. Matiyagang nagbibigay ng pagkakataon sa paghahangad ng ikabubuti ng isang tao. Now, pwede ba nating basahin sabay-sabay? 2 Peter chapter 3 and verse 9. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sa halip, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Grabe, no? Yung kanyang pagmamahal, no? Kumbaga, sabi nga, minsan sa tigas ng ulo ng tao, di ba, sabi, pwede nang gunawin ng mundo eh. Pwede nang, hindi, hanggang dito na lang, patatagalin pa ba yan? Di ba? Pero napakamatiisin ng Panginoon. Another verse, 1 Timothy chapter 1, 15 to 16. Sabay-sabay po tayong muli. 1, 2, 3, go. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, pag Kristiyano, yung halimbawa ng Panginoon na kind of love is yun din ang gusto ng Panginoon na maranasan ng bawat Kristiyano. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, kaya siya patient sa atin. Okay? Pangalawa, what is love? Love is, kanina, patient. Ngayon naman, love is kind. The greatest thing a man can do for his heavenly Father, is to be kind to some of his other children. Okay? Sa Matthew 25, ipinakita ni Lord how He appreciates simple acts of kindness, gaya ng pagbibigay ng pagkain sa nagugutom, tubig sa nauuhaw, damit sa walang maisuot. Sabi ni Lord, Matthew 25:40, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Truly, I tell you,
whatever you did for me of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Di ba napakagandang motivation na kapag may gusto nating tumulong, magbigay, kaya lang minsan masakit. Gusto nating mag-abot, kaya lang mababawasan tayo. Meron bang magbibigay ka pero hindi ka mababawasan? Pwede ba? Di ba, no? Pero alam niyo ang katotohanan, pwede pala na maiwasan nating maramdaman yon na kapag tayo nagbibigay, naririnig natin ang salita ng Panginoon, you did for me. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Praise God. Now, ang totoo, hindi mahirap maging kind. Hindi ito nangangailangan ng malaking effort. Ngunit, nangangailangan ito ng intention. Minsan, isang kind word lang ay sapat na. Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart, but a kind word cheers it up. Ang acts of kindness ay isang magandang paraan ng evangelism. Alam niyo po, yung act of kindness ay paraan para makaakay tayo ng tao papalapit sa Diyos. Kung ang ginagawa natin po na 7 weeks of prayer ay sasamahan natin ng intentional small acts of kindness, ang mga simpleng kabutahang ito ay pwedeng maging daan upang marami ang makakilala kay Lord. Okay? Sa mundo, hindi naturally kind ang madami. Dito po, sa ginagalawan po natin, hindi naturally kind ang marami. Mas madalas, walang pakialam. Ngunit ang totoo, maraming nangangailangan ng acts of kindness. At tayong mga mananampalataya, ang pwedeng magpakita nito sa layunin na ma-share sa kanila ang mabuting balita. Kaya, kapag may naisip kang kabutihan sa iyong kapwa, gawin mo agad. Ang kindness ay makapangyarihang gamot sa isang mundong sugatan. Okay? Kaya minsan isipin natin mga kapatid, kapag hindi tayo kind, isipin lang po natin, may naaakay kaya o iilan ang naaakay? Na, hindi naman natin sinasabing akayan lang ito, paramihan. Hindi po mga kapatid. But God is teaching us what is love is. At kaya niya tayo tinuturuan. Una, sa atin ang kapakinabangan. Pangalawa, sa Diyos ang kapurihan. Why? Kasi yung kabaitan na yon, yung kindness na yon, maraming tao ang lalapit at makakakilala kay Lord. Diba? So, nawa mga kapatid, at yung kindness na to, magmamanifest talaga ito sa ating pong mga salita. Naku, kung minsan hindi totoong kind. Ang kagustuhang makapag-invite, ang nagsabi, lumayas ka na sa relihiyon mo. Di ba? Kumbaga, so, mga kapatid, kaya, Romans 2:4, siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ano ang application, mga kapatid? In His love, naging napaka-patient sa iyo ni Lord. Kaya, maging patient ka rin sa iba. In His love, ipinadama ni Lord sa iyo ang kanyang kindness. Kaya, maging kind ka rin sa iba. Lalo na sa mga taong talagang nangangailangan nito mula sa iyo. Pangalawa, sagutin po natin, what love is not. Kanina, what love is. Ngayon naman, ano yung hindi pag-ibig? Ipinakita po ni Pablo kung ano ang love. Ngayon, ipinakita naman niya kung ano ang hindi pag-ibig. Verse 4, love does not envy. It does not boast. It is not proud. Kapag present sa puso mo ang tatlong ito, yung yung envy, boasting, and pride, hindi ka mapagmahal. Envy is a sinful, resentful desire for what God has given to someone else. Yun yung envy. Nakikita mo, umu-okay yung isa, umaayos yung buhay ng isa, at nakakaroon ka ng envy. Kadalasan, accompanied by bitterness and rivalry
instead of gratitude and love. Hindi naiinggit ang pag-ibig. Sa halip, nagagalak ito sa kung ano ang meron ang iba. Hindi pwedeng magmahal at mainggit ng sabay. Ang envy ay isang lason na sa huli ay sisira sa taong nagtataglay nito sa puso. Proverbs 14:30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. Okay? So yun po ang nagagawa ng envy. Pangalawa, yung boasting, pagyayabang. Ito ay ang makasariling pag-aangat at pagpapakita ng sarili upang makakuha ng papuri o atensyon sa halip na ibigay ang kaluwalhatian sa Diyos at unahin ang kapwa. Alam niyo po ba, in boasting, gusto mong makita ng iba kung ano ang mayroon ka. Hindi ito love. Sapagkat ang love ay nakatuon sa iba, hindi sa sarili. Ano naman ang pride? Ito ay ang pagtataas ng sarili sa sariling paningin. Ang hinahangad nito ay sariling kaluwalhatian. Ayaw nitong magpasakop sa Diyos at magpakumbaba sa kapwa. Kapag puno ka ng pride, hindi ka magagawang magmahal. 1 Corinthians 13:5, anong sabi diyan? Love is not rude or selfish, not easily angered, and it keeps no record of wrongs. Kaya binanggit din yung rudeness. Ito ay kawalang galang, walang modo, o magaspang na pag-uugali. Ito ay asal na walang konsiderasyon sa damdamin at dignidad ng iba. Ito ay isang pag-uugaling lumalabag sa pag-ibig dahil inuuna ang sarili kaysa paggalang sa kapwa. Ang pagiging rude ay paglabag, mga kapatid, sa basic standards ng paggalang. Samantalang ang love ay pagpapakita ng malasakit sa damdamin ng iba. Ang pag-ibig ay hindi self-seeking. Hindi nito ginagamit ang tao para sa sariling kapakinabangan. Now, tingnan nyo to. Philippians chapter 2, 3-4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Mga magulang, turuan at palakihin natin ang ating mga anak ng may pagpapahalaga sa kapwa. I-train natin sila na maging magalang sa loob ng tahanan, sa labas man, at sa lahat ng oras. Ang tawag ng ating kultura dito ay good manners. Ngunit ang tawag ni Pablo dito ay love. Okay? Not easily angered. It keeps no record of wrongs. Alam niyo po, tingnan niyo to, no? Ang not easily angered ay tumutukoy sa short-term reaction. Ha? Short-term lang po ito. May mga tao na madaling ma-provoke o ma-trigger, madaling mairita. Sobrang sensitive, kaya mabilis mag-react once na na-provoke. Lahat naman tayo ay may anger button. Okay? Lahat tayo, lahat po. Na kapag napindot, magre-react tayo paminsan-minsan. Normal yan dahil tao tayo. Ha? Normal po. Pero may mga tao na parang maraming anger button sa katawan. Huwag mo tinayin katabi mo, hindi nunal yun. Okay? Nunal yan, hindi anger button. No? Okay? At parang sobrang sensitive pa ng mga buttons na ito. At marami dito nakapwesto pa sa harap ng buhay nila. At dahil sa sobrang sensitive ng mga ito, huwag na di masaling, biglang sasabog na agad. Kaya tanungin niyo yung katabi mo, may kakilala ka bang may anger button? Yung bang konting kibot, laging galit agad. Kapag ganyan, hindi na normal yan.
hindi na love yan. Proverbs 19:11. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ay kanyang karangalan. It keeps no record of wrongs. Ang keeping no record of wrongs naman ay may kinalaman sa long-term response. Yung iba naman, ito ang kahinaan. Mas nahihirapan sa long-term side ng anger. Bakit? Kasi nga, kinikim-kim nila ito sa kalooban ng matagal. Minsan, taon na ang nakalipas, andoon pa rin. Kinakain pa rin ang puso nila ng bitterness at resentment laban sa ibang tao. May mga iniingatan ka ba sa puso mo ng mga offenses? Meron ka bang itinatabi? Okay? Maaring wala kang listahan. Pero may mga tao na hindi lang nakablock sa FB mo, nakablocklist pa sa puso mo. Maaaring naghihintay ka ng pagkakataon para makaganti. Kaya nung nasa lubong mo siya, kumuha ka ng basong babasagin, nilagyan mo ng juice, at gusto mong, Okay? Kaya ang pag-ibig ay hindi nag-iipon ng sama ng loob at hindi nagtatago ng galit. Sa halip, nagpapatawad at lumilimot gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Imagine mga kapatid, no? Di ba minsan nasasabi natin, hindi ako Diyos. Di ba yung mga gano'n, no? Siya Diyos, ako hindi. Huwag mo kung Di ba, no? Pero alam nyo, ang galing ni Lord, no? Kaya niya itinuturo sa atin, ayaw niya kasi tayong mahirapan. Hindi tayo panalo sa panahong tayo ay hindi nagpapatawad. Lugi tayo sa panahong tayo ang nagkakaroon ng mga acid reflux, tayo ang hina-high blood. Hindi tayo panalo doon. Kaya itinuturo sa atin ni Lord dahil napakagaang sa pakiramdam. Hello? Di ba? Nung wala tayong na-record na wrongs. Di ba? Kaya Psalms 130, 3-4, if you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? Naku, kung si Lord kaya ang naglagay ng listahan, gumawa ng listahan. Verse 4, but with you, there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. Jeremiah 31:34, I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. So nakita natin kung ano ang hindi pag-ibig. Number 3, what love stands for. Sa verse 6, love does not delight in evil, but rejoices with truth. Sabihin niya natin, truth. Love stands for the truth. Hindi pwedeng ihiwalay ang love sa truth. Hindi pwede. Love does not delight in evil. Kapag sinabi ni Paul ito, alam niyo po, ang ibig niyang sabihin ay hindi nagagalak ang pag-ibig sa unrighteousness. Hindi nagagalak ang pag-ibig sa unrighteousness, sa injustice, o sa anumang uri ng wickedness. Hindi kailanman nagdiriwang ang pag-ibig kapag may inaapi. Hindi kailanman nagdiriwang ang pag-ibig kapag may nananaig na kasamaan. Kapag may nagdi-dishonor sa Diyos o kapag sinusuway ang kanyang kautusan. Psalms 119, 13, 136, sabi dyan, streams of tears flow from the eyes, for your law is not obeyed. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa kapag may masamang nangyari sa kapwa. Hindi ito nagiging masaya sa misfortune ng iba. Hindi ito nakikisawsaw sa tsismisan tungkol sa buhay ng may buhay. Okay? Hindi nahaba. Ano daw? Hindi ito naaaliw kapag pinagpepiestahan o ginagawang entertainment ang pagkadapa ng iba. Love does not delight in evil. Love rejoices with the truth. Kailan natutuwa ang pag-ibig? Kailan po natutuwa? Kapag ang namamayani
ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong mahalin o tayuan ang katotohanan at all cost. Andiyan pa kayo mga kapatid? As believer, tinawag tayo na manindigan sa katotohanan. Dapat nating ipahayag ang katotohanan ng may pag-ibig. Hindi natin dapat tinatanggap o pinaniniwalaan ang kahit ano. Gaano man, no? Gaano man nang hindi isinasalang-alang ang biblical truth. Okay? Ang tunay na pag-ibig ay naninindigan sa kung ano ang morally right. Hindi natin pwedeng tawaging love kapag kinukonsinti natin ang isang maling desisyon o maling lifestyle na malinaw na kinokondena ng salita ng Diyos. Halimbawa po, no? Nalaman mo ng isang kapatid ay engaged sa isang maling pakikipagrelasyon, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo lang bang dahil ayaw mong makasakit ng kalooban? Matatawag mo ba itong pag-ibig? Kailangan nating mahalin ang katotohanan at mahalin ang tao. Pero hindi tayo dapat maging malambot sa kasalanan. Hindi madaling i-balance ang truth at love. Hindi po madaling i-balance. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi maiiwasan ang confrontation. Hindi po maiiwasan. But it must be done in love. Kung ayaw makinig, desisyon yon ng may katawan. Ngunit kailangan niya marinig iyon kung ano ang matuwid at tama. Andyan pa tayo. Okay? Proverbs 27 verse 6, mas mabuti ang sugat na dulot ng kaibigan kaysa halik ng kaaway. Proverbs 27 and verse 5, mas mabuti ang hayagang pagsaway kaysa pag-ibig na hindi ipinapahayag. Love stands for the truth. Lastly, mga kapatid, what love always does. Ano ang ginagawa ng pag-ibig? Verse 7, it always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Alam niyo po, inilarawan na ni Paul, what is love? Kangina, ano yung pag-ibig? Ano yung hindi pag-ibig? At ano ang pinaninindigan ng pag-ibig? Sa last part po na ito, 4 na bagay ito. Pasadahan natin po bawat isa. Una, tingnan nyo ha. Love always protects. Ang salitang ginamit ni Paul dito ay may kaugnayan sa Greek word na yung sa bubong, yung roof. Gaya ng bubungan ng bahay, ang idea nito ay to protect by covering over. Yun po ang ibig sabihin na love protects. Okay? Parang bubong. Protection mula sa init, ulan at hangin. Protection is a natural byproduct of love. Okay? Ang pastor ay pinoprotektahan ang church dahil mahal niya ito. Ang pastol sa kanyang kawan, maging ang mga hayop ay may instinct na protektahan ang kanilang mga supling. Ang husband sa kanyang wife, ang magulang laging pinoprotektahan ang mga anak at all costs. Kaya nga minsan may mga anak na nagrereklamo na, overprotective daw ang kanilang magulang. Subalit ang ugat ng lahat ng ito ay pag-ibig. Alam niyo po, meron kaming inahing manok ngayon. Ay, hindi pa naman inahin kasi hindi pa napipisa. Pero napakaamo niya nung siya'y dalaga. Anong ibig mo sabihin, pastor? Hindi po. Talaga yung lapit niya, talaga maging sila sa may tuwan-tuwa. Tapos alam niyo, nung nangitlog na siya, umabot ng 15, mukhang masarap, kaya 5 na lang ngayon, di ba? Yung tinira naming 5, alam nyo, iyon ang nililimliman niya. Tapos, andun lang yung manok. Tapos alam nyo po, awang-awa ako kasi araw-araw Tate Kosi, pinapakain ko yun Araw-araw, no? Tapos, lumalapit kusa. Kaya lang nung nagsimula siyang maglimlim, hindi bumababa. Ako ang nai-stress.
hindi kumakain, hindi umiinom. Abay, nung hindi pa siya nangingitlog, miyat-miyan lahat ng lupa doon kinahig. No, tuka ng tuka, kaya ng kain. Pero nung time na sabi ko, hindi ko makita. Umaga, tanghali, gabi. Paano kaya ito matsyempohan? Alam niyo mga kapatid, sabi ko, antindi talagang proteksyon. No? Kumaga, ayaw niyang iwanan. Tapos, nung minsan, si Sam, siyempre sanay dahil maamo yung manok sa kanya eh. Nung nilalapitan niya doon sa may pugad, yung manok, yung lumalaki yung ano niya, yung balahibo niya. Kaya ang sabi ni Sam, Daddy, sino na mas matapang? Yung lalaking manok na panabong o yung babaeng manok? yung panabong, siyempre. Bakit siya gumaganon? Siyempre, ipoprotect niya yung mga anak niya. Di mas matapang na siya doon sa lalaki. So, kumbaga, parang ang point mga kapatid, love, ito yung ginagawa ng pag-ibig. Love protects. Okay? Letter B, love always trusts. Now, nais kong linawin mga kapatid, bagaman ito ay nangangahulugan na magtiwala o maniwala o maggalak ng kumpiyansa, ang biblical love ay gumagamit ng discernment. Nagmamahal pero nakikiramdam. Okay? Nagmamahal pero nakikiramdam. Meaning, hindi ito pag-ibig na bulag. Always trust means pinipili ng pag-ibig na maniwala sa pinakamabuti tungkol doon sa tao hanggat wala pang malinaw na proof na siya ay guilty sa kasamaan. Okay? Kumbaga sa korte, itinuturing nitong inosente ang isang tao hanggat hindi hinahatulan ng judge na siya ay guilty beyond reasonable doubt. Hindi ito agad mapagduda, hindi ito tamang hinala, at hindi ito mabilis na mag-assume ng masama. Balanse ang kanyang pagtitiwala at higit sa lahat, ang pagtitiwala ng pag-ibig ay nakaugat saan? Sa pagtitiwala sa Diyos. Okay? Na siya ang tunay na mapagkakatiwalaan at may kakayahang magbago ng puso ng tao. Kasi kung yung pagtsatsaga po natin ang mag-aantay na mabago tao, naku po, mauubos ang pisi. Tingnan mo yung katabi mo, nauubos ba pisi niyan? Diba, Pero alam nyo, kapag yung PC po natin nakadugtong sa katotohanan na ang Diyos ang babago dyan, okay? So, malaking tulong sa atin yon. Kaya mahalaga po na ang salita ng Diyos mahal natin. Okay? Pangatlo, love always hopes. Optimistic palagi ang pag-ibig. Hindi sarado ang pintuan nito sa mga nag-fail sa nakaraan. Okay? Hindi ito nabubuhay sa mga pagkakamali ng kahapon. Tanong katabi mo, tinitingnan mo ba ako kahapon? Ay, tinitingnan mo ba ako sa kahapon? Di ba yung minsan may mga ganun, Hindi ito nabubuhay sa mga pagkakamali ng nakaraan. Sa halip, tumitingin ito sa hinaharap ng may confidence at grace. Ang pag-ibig ay naniniwalang may magagawa pa ang Diyos. Na may pagbabago pa, na may restorasyon pa, hindi ito sumusuko agad. Hindi ito nagsasara ng pinto dahil lang sa isang pagkakamali. Okay? Take note mga kapatid, yung pinto is yung hindi mo na mahal yung tao. Pwedeng inilagay mo siya sa tamang pwesto, pero nandun pa rin ang pagmamahal mo. Bakit? Kasi yung tamang pwesto ang pwedeng umayo sa kanya. Andiyan pa kayo mga kapatid. Amen. Okay? And lastly, love always perseveres. Okay? Hindi tumitigil magmahal ang pag-ibig. Patuloy ito kahit may rejection, kahit may opposition. Tinitiis nito ang insulto, ang sugat. Nagpapatuloy ito na magmahal kahit sa mga taong mahirap mahalin. Nananatili itong matatag sa kabila ng hirap dahil unconditional ito. Pinipili nitong magmahal
hindi dahil deserving ang tao, kundi sa kabila ng kung sino sila. Kung nagkamali sila sa nakaraan at kung hindi sila madaling mahalin. Mga kapatid, love always protects, always trusts, always hopes, and always perseveres. Tumayo po tayong lahat. How is your love? How is your agape love? Nakakatuwang isipin na ang pagturo ng love dito is napaka-general. Why? Because yung love na yon is si God. God is love. And God can heal all kinds of love sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Now, kamusta ang iyong pag-ibig? Nakita mo ba ang mga area kung saan ka malakas? At kung saan kailangan mo na mag-grow? Kung lalagyan ng blank sa unahan ang bawat paglalarawan ng pag-ibig, ilan dito ang honestly ay mailalagay mo ang pangalan mo? Halimbawa, mga kapatid, tingnan po natin ito. Sa blanco, ilalagay mo yung pangalan. Una, Ver is patient. Ver is kind. At tingnan po natin, mga kapatid, yung mga blanco na yan. Ver does not envy. Ver does not boast. Isipin natin yung sarili po natin. Is not proud. Does not dishonor others. Is not self-seeking. Is not easily angered. Keeps no record of wrongs. Does not delight in evil but rejoices with the truth. Always protects. Always trusts. Always hopes. And always perseveres. Mga kapatid, minsan mahirap. Minsan sa pagmamahal, gusto na nating sumuko. Minsan sa pagmamahal, yung pagmamahal na yon, minsan parang patuloy na nananakit sa atin. But always remember, kasama natin ang Diyos.